Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 26 hanggang 31. So mga Aquarius, welcome to your season. A happy birthday po sa mga nag-celebrate ngayon ng birthday ninyo mga Aquarius. Ikain nyo na lang ako. Happy celebration with your loved ones and friends. Ano po? So let's begin. Ano po naghihintay sa inyo sa linggong ito? Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, you have the Seven of Wands. In the area of what you need to focus on, the Nine of Cups. Alam mo na, Aquarius, kapag lumalabas to, this is a big indication for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yan, it will be yours. In the area of what you need, Wheel of Fortune. Wow, napakaswerte mo this time. The fortune is in your hands. Napakaswerteng mga palad mo ngayon, no? So use this chance, use this time to really make it happen for you, okay? In the area of what's affecting your current energy, the Strength card. In the area of your near future, meron kang the Three of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge, meron kang the Moon card. In your fortune, meron kang the Four of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Ten of Pentacles. Wow. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aquarius, happy birthday. Thank you po sa inyong mga donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, yan talaga yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po for all the likes and comments sa bawat videos natin para po sa inyo. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang that Eight of Wands. Wow! Kitang-kita ko dito yung mabilis na andar ng mga bagay sa buhay mo ngayong linggong ito. Maaaring pupunta ka sa kabilang bayan, punta dito, punta doon, may bigla ang gimmick na minsan parang hindi mo na kailangan mag-isip. Parang, sige, punta tayo. Sige, gawin natin yan. Sige, punta tayo doon. Sige, bili tayo nito. Parang, things are very fast-paced pagdating sa season mo na ito, Aquarius, no? So now, magkaroon ka ng energy and time to really focus sa mga bagay na gagawin mo because baka mamaya ma-overwhelm ka masyado sa mga kaganapan, sa mga good things kasi good news after good news after good news ito para sa'yo ngayong linggong ito. Kaya kumapit ka, ilagay mo yung seatbelt mo because you're gonna be on a very speedy adventure para sa linggong ito. So congrats po. So, in the card of the week, meron kang bravery. Face the unknown with bravery, trust your steps. Sabi dito, maging matapang ka, pagkatiwalaan mo ang bawat hakbang mo at ang bawat desisyon mo. Pag matapang ka, okay ka. Okay? So, in your core energy, meron kang the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi dito na panindigan mo daw ang bawat desisyon mo. Meron kang gustong gawin ngayong buwan na ito o ngayong linggong ito and your spirit guides are telling you maraming tao sa paligid mo ang maaaring hindi pabor sa gusto mo or questionin ka or i-try kang i-invalidate sa mga nararamdaman mo at saka sa mga balak mo. So panahon to sa iyo Aquarius para i-keep intact yung mga balak mong gawin. Kung gusto mo to, panindigan natin, patunayan natin sa kanila na tama ka. Now is the right time for you to stand up for yourself. I don't know why, itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, or taon na din, parang hinahayaan mo lang minsan na parang, okay, hayaan na natin yan. Pero ngayon, parang there's this parang napuno ka na na parang kailangan ko magsalita, kailangan kong linawin, kailangan ko mag-explain, I need to prove myself pagdating sa mga bagay na pinipili mo. And itong desisyon na to, hindi to madali. At some point, parang nahirapan ka din. Pero ngayon, parang gusto mo nang mag-accelerate Nakita ko nga parang may mabilis na development o mabilis na balita pagdating sa mga bagay na dinedefend mo. Parang ganon. And sooner, later, you will prove to them na sabi ko sa inyo, tama ako Sabi ko sa inyo, yung decision ko, okay So you will prove it all to them.
Kaya ngayon, huwag ka mawala ng focus ha. Ilaban mo to, panindigan mo, fight hanggang sa makuha mo siya. Okay? The Seven of Wands being clarified by you have, oops, ayun, Ace of Cups. Okay, Ace of Cups, talagang sinusunod mo ang puso mo ngayon. Pinapakinggan mo ang pakiramdam mo kung saan ka ba talaga liligaya, ano yung pakiramdam mong tama, ano yung nafe-feel mo na right way to do something, and ayaw mong traidorin ang puso mo eh. Ayaw mong sirain yung alam mong dapat gawin. And you just want to be happy. Sabi mo, gusto ko lang maging maligaya, gusto ko lang maging payapa ang buhay ko at i-accept yung mga bagay na bukal sa puso ko na gusto kong gawin. Kasi ayaw mo na napipilitan ka, ayaw mo na ginagawa mo lang yung isang bagay just for the sake of other people's happiness. Ngayon sinasabi mo, ako naman, pangarap ko naman, kaligayahan ko naman. Parang ganon. So ngayon, hindi ka nahirapan sa gantong desisyon eh. Napakabilis nito eh. Kaya parang there's a point sa'yo na parang nahugulat ka din na parang bakit ba sigurado ako dito? Bakit ba gusto ko tong ilaban? Pero maluwag sa damdamin eh. Payapa eh na parang I will fight for this, I will do this. Kasi mas malagaya ako dito. At nakikita mo na balang araw, continuous pa rin yung ligaya mo sa bagay na yan. So you know that this is really a lifelong permanent happiness. Okay? So congrats and good luck. Kayang-kaya mo yan, no? Parindigan mo at yakapin mo, it will be yours. Okay? So, tanungin kita ngayon, Aquarius, ano tong bagay or tao or sitwasyon na gustong-gusto mo dahil mahal na mahal mo, importante sa'yo, na gusto mong panindigan, na gusto mong patunayan sa kanila na tama ako, akin to. Comment down below, it will be yours at magiging successful ito for you. Sulat na po sa baba. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Cups. You need to focus on your dreams, on your goals. Meron kang winish, di ba? So sabi dito, kailangan yung ating atensyon nakafocus dyan sa ating goals. Example, goal mo ngayong taon na ito ay makalipad na patungong Qatar. Halimbawa lang. So, lahat ng ating kilos, lahat ng ating intensyon ay nakatutok doon sa planong iyon. Kailangan yung wish mo sinasalubong mo din. Ano ibig sabihin nun? You need to align yourself to your wish. Kailangan may effort kang binibigay para yung wish talagang masurable mong para sa'yo. Parang ganon, di ba? Katulad nung classic na example ko na kung gusto mo maging singer, dapat nag-audition ka. Dapat kumakanta ka man lang online o sa TikTok mo, di ba? So kung wala kang kinakanta at hindi ka kumakanta sa harap ng maraming tao, paano ka magiging singer, di ba? So kailangan we do our best effort to achieve our goal para salubungin din niya tayo. Okay? Important yan, isa-isip mo. The Nine of Cups being clarified by, oops, ayun, the Nine of Wands. Meron kang 9 here, giving you the angel number of release. Pakawalan mo daw yung mga negativity, takot, duda, self-limiting thoughts mo, i-release mo yan para hindi makasagabal sa ginagawa mo. Here, you are being advised, Aquarius, with the Nine of Wands in the Nine of Cups na wag daw nating sukuan ng ating goal. Wag daw nating sukuan ng ating dreams. Kung ilang beses ka na nag-try sa wish na ito at parang nagpalya, sabi dito, try ka pa, isa pang beses. Subok ka pa ng isa pa. Baka this time around, kumapit sa'yo ang tadhana, pumabor sa'yo si universe, ibigay sa'yo yung wish mo. Kaya this is a good sign for you, a good message na wag susukuan, wag bibitawan yung wish. Kasi may mangyayaring maganda para sa'yo. Okay? Congrats po. In the area of what you need, meron po kayong the Wheel of Fortune. You need to believe that the universe is working in favor of you. Okay? Kasi kung may duda ka sa tadhana, may duda ka sa sarili mo, meron kang duda sa pangarap mo, paano mo ma-attract yung frequency niya? Diba? So don't doubt yourself, don't doubt your manifestations, and believe dahil makukuha mo siya. So, ano din ang valuable payo sa'yo ni Wheel of Fortune na patuloy ka daw kumilos patungo sa mga bagay na gusto mong makamit. Hindi pwedeng nakatenga ka kasi tetenga din si Wheel of Fortune. Kumbaga, para ito'y patuloy na umikot in your favor,
kikilos ka din. Okay? Napakagandang payo niyan. Dahil ang swerte ay dumarating sa mga taong handa at saka sa mga taong talagang nagsumikap. Okay? Kahit nga yung simpleng pagtaya lang sa loto kung araw-araw ka tumataya, araw-araw din tong iikot in your favor, di ba? So, your effort is really valuable and malaki ang ano niya, papel niyan sa swerte mo. Okay? So now, sabi na yung spirit guides, always believe na swerte ka. Always believe na lahat ng bagay pabor sa akin. Kasi sa ganong mindset, hinihila mo talaga at minamagnetize mo yung lucky energy. Okay? Wheel of Fortunes being clarified by the Death card. Yes, kailangan mo daw talaga ngayon mag-transform. Ano, Aquarius? Meron ka daw mga bagay na dapat nang tigilan, na nagpapaantala sa swerte mo. Example, balak mong makabili ng bahay, di ba? Yun ang pinaka-wish mo, yun ang ultimate dream mo. So ikaw, trabaho ka ng trabaho, pero on the side, lagi ka naman nagsusugal. Yung pera mo, binibili mo ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. So, meron kang dapat putulin, meron kang dapat i-transform para yung swerte ay lumapit. Parang ganon. Kaya example, ang pangarap mo ma-promote, pero lagi ka namang late pumasok. So, kailangan baguhin natin yung dapat baguhin para pumasok ang swerte, makuha mo yung promotion. Parang ganon. Okay? So, listen to that. Isa-isip mo yan para alam mo sa buhay mo kung ano yung dapat putulin at dapat i-transform. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Strength card. Strength card, ito sabi dito, magpakatatag ka because other people may test you. Other people may question you. Meron iba dyan gagawa pa ng issue tungkol sa'yo. So, kailangan taas noo ka lagi at kayanin mo yung mga challenges because kaya sila ganyan sa paligid mo because inggit sila sa, sa mga bagay na meron ka. At insecure sila sa'yo kasi bakit daw ikaw pataas ka ng pataas samantalang sila hindi. So, hinahanapan ka nila ng butas. Kaya ngayon maging matibay ka, maging matatag ka para makapag-focus ka lang sa importante. Maipaglaban mo yung pangarap mo, maipaglaban mo yung goal mo, magawa mo yung tama at ma-prove mo sa kanila na tama ka at talagang ikaw yung best person for this thing. Use your heart in every endeavor. Pakinggan mo ang puso mo at instinct mo para dalhin ka sa tamang aksyon moving forward. Pero ngayon, pinapayuhan ka din dito, Aquarius, na suportahan mo ang sarili mo. Marami ka ng tao sa paligid ang nega, di ba? So now, be your best person. Be your best friend. Your own best friend. Talk to yourself kindly, nicely. Huwag mo nang pagalitan pa ang sarili mo pa nagkamali ka. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Okay? Importante yan. The Strength card is being clarified by you have the Page of Wands. Yes, sabi dito, hakbangan mo lang yung pagkakataon. Huwag mong atrasan. Huwag ka agad matakot kapag merong bagong opportunity, bagong challenge, bagong pintuan. Try lang natin. Huwag tayong maging atrasado lagi, no? Ngayon ang panahon na maging adventurous ka, maging explorer ka. At itry mo lang, subukan mo for experience halimbawa. Pero baka pagtagal, pag na-realize mo, ay, kaya ko pala to. Ay, parang dito ako mag-excel. Parang dito ako swak. Parang ganyan. So dahil naging matapang ka, naharapin yung opportunity at talagang papanindigan mo siya sa maraming tao, papatunayan mo sa kanila na para sa'yo yan, soon magbubunga yan para sa'yo. And you will be very, very happy sa magandang resulta. Okay? Good for you and congrats. I-claim mo yan. It will be yours. In your near future, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito, in the near future, you will find the right people. Sabi ko nga sa inyo dito, di ba kanina, maraming inggit, maraming insecure, maraming gagawa ng issue, ng drama, pero ikaw, hindi. Hindi ko kayo papakinggan, dyan lang kayo, may boundaries ako against you, bahala kayo, dead ma lang ako. You're just gonna do your best work kung saan ikaw ang tagumpay dyan. So, soon, in the near future, you will find the right people para sa'yo. Yung mga tao talagang susuportahan ka, iaangat ka, tutulungan ka, papakinggan ka, and they will work with you. No? Pantay-pantay kayo, pare-pareho kayo nagrespetuhan, at pare-pareho kayo ng goal, and that is to win and succeed. Kaya kitang-kita ko dito kung ano man to nililikha mo, ay mapaprovide mo siya
in the best way possible sa tulong ng iba. Kaya balang araw, Aquarius, buksan mo ulit ang puso mo sa pagtitiwala, sa trust with other people, na kaya mo silang maging kasangkapan or makatulong sa'yo sa tagumpay mo. Maaari ring family member ito or kaibigan na talagang iaagapay ka hanggang sa maipanalo mo yung isang bagay. Okay? So, magandang lesson dito na know your tribe. Alamin mo kung sino talaga yung mga tao para sa'yo na hindi peke, na hindi opportunista, at talagang genuinely wants your success. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, doon magsimulang magbago ang lahat sa tulong ng mga taong ito. Na parang nabuhayan ka na parang, okay, these are my people. These are the people talagang makatulong ko, mapagkakatiwalaan ko, relax ka na hindi ka huhusgahan, na hindi ka lolokohin, hindi ka madidisappoint sa kanila kasi maasahan sila, parang ganon. So, kung ano man ang gagawin mo with these people, talagang tutubo siya at magbubunga ng malaki at may potensyal na lumago sa buhay mo. So, these people ang kailangan mong antabayan ng hanapin because sila talaga yung padala sa iyo ni God para magtagumpay ka sa ginagawa mong yan. You have one here with the Ace of Cups and Ace of Wands telling you talagang you're on the right direction. Okay? Congrats po. I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang positive change and then wounded healer. Sabi dito, paghilumin mo yung sarili mo sa lahat ng mga pain, suffering, or disappointments na naranasan mo in the past. Kailangan daw maghilom ka dyan para mahanap mo yung new purpose mo moving forward. And then, lahat ng pain na yon, lahat ng suffering, lahat ng pangit, turn that into something valuable na lesson sa'yo. Hindi pwedeng pag inaalala mo yung painful thing in the past, galit ka pa rin or bitter ka pa rin. Gamitin mo siya bilang inspirasyon for positive change. Dapat matuto ka doon sa mga nangyaring yun para now, hindi na siya maulit pa. Okay? In your challenge, meron kang the moon card. Sabi dito, naiintindihan ng yung spirit guides na medyo maraming unclear things or hindi sigurado. Paiba-iba din ang emosyon mo. Mamaya gusto mo, bukas hindi. Bukas matapang ka, sa isang araw aatras ka na naman. So, you have this temporary, paiba-ibang emotion tukol sa isang bagay. Kaya ngayon, your spirit guides are telling you, face your fears and listen to your heart para alam mo kung ano yung talagang dapat mong maramdaman sa isang bagay. Kung maraming malabo sa paligid, halimbawa malabo yung gagawin mo, hindi ka sure, wala pang kasiguraduhan, okay lang yun. That's part of the journey, ika nga. Pero importante dito, Aquarius, you know to yourself what you want. Clear dapat sa puso mo kung ano tong lalakaran mo, kung ano tong ipaglalaban mo. Kasi kung hindi ka sigurado sa purpose nito, baka bitawan mo din yan, sayang yung journey, sayang yung pera, sayang yung effort. Now, kahit malabo ang daan sa dako paroon, kung sigurado ka sa purpose ng journey na ito, ilalaban mo yan. Okay? And soon, someday, the answers will come and you will realize na, buti pala ganito ginawa ko. Ito pala ang sagot, ito pala ang dahilan. So, things will make sense soon. Okay? The moon cards being clarified by the Two of Cups. Ngayon, kailangan daw magkaroon ka ng clear communication with other people. Hindi pwedeng pati sila nang uhula sila sa'yo sa kung anong gusto mong gawin, sa kung anong gusto mong sabihin. Kailangan daw magkaroon ka ng clear communication para para daw maiwasan yung misinterpretation or maling akala. Okay? Ayun ang challenge sa'yo ngayong linggong ito eh. Baka akalain nila ito sinabi mo pero hindi pala. Baka akala mo din yun ang kanyang interpretasyon pero hindi pala siya galit. Napasigaw lang siya pero hindi pala siya galit. So, make sure na this time, mag-effort ka Aquarius na intindihin bawat communication. Kung email man yan, or text, or chat, or tawag, dapat bago matapos yung conversation, linawin mo lahat ng malabo para hindi ka mahirapan. Para wala ka rin ina-expect na mali. Okay? Kung ito'y tungkol sa journey mo, Aquarius, sabi ko nga sa inyo kanina, para sa iba, kung malabo ang dako paroon, pero naniniwala ka na itong journey na to para sa akin, you will do it because you believe in your higher self. Na kahit malabo, kahit hindi sigurado, kung tawag ang damdamin ay, sige, laban tayo, that is your higher self talking to you. Kaya makinig ka sa higher self mo. Okay? Very important yun para sa'yo.
In your fortune, meron kang vast vistas expand your horizon. Palawakin mo daw ang isip mo, palawakin mo daw ang mundo mo para mahanap mo yung right step forward at hindi ka sumuko sa mga bagay na wish mo. Kasi nakita ko dito, marami pa daw paraan para maabot yung wish. Kaya dapat hindi ka susuko. You can try and try and try different things or different options. Kaya para magkaroon ka ng different options, lawakan ng mundo, lawakan ng sarili. Okay? You also have taking shelter. The answers are within. Yes. Sabi ko nga, marami kang questions, marami kang tanong, malalaman mo rin daw ang sagot. Kaya huwag ka mataranta, huwag ka matakot. If something is very vague or very confusing, the answers will come. Okay? I-claim mo yan, it will be yours. In your fortune, meron kang the Four of Pentacles. Yung hinahangad mo na stability sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya o relasyon, it will happen this time. Stable na, okay na, safe na, matibay na ang pundasyon, ika nga. Kung ito man tungkol sa pera, kung ano man yung iniisip mo tungkol sa kapirahan mo na may pera ba ako bukas, ipambili ba ako ng ganon, sapat, sapat siya. Meron kang mahanap na resources para sa kinakailangan mong pera. Sabi ko nga sa inyo, stable ka ngayon. Kung ano yung mga pinapangalagaan mo at iniingatan mo, it will be safe, it will be okay. Okay? So, kung ano yung mga stability na hinahangad mo, it will come this time. Congrats po. Clarify natin siya. The Four of Pentacles being clarified by you have the Seven of Pentacles. Yes, you've been waiting for something. Narinig ko na ito na lang yung hinihintay mo eh. Sabi mo, pag ito dumating, pag ito lumabas, okay na ako, stable na kami, happy na kami. Example, meron kang negosyo, tinatayo mo, tapos hinihintay mo na lang yung permit, sanitary permit, yung inspection. Sabi mo, pag ito talaga nakalagpas, nagkaroon na kami ng permit, lalarga na kami. So, kung ano man tong hinihintay mong bunga, alam mo na ito talaga yung magpapa-stable ng ginagawa mo. So, congrats, congrats. It will be coming for you. Itong hinihintay darating at very, very matatag na yung ginagawa mo na yan. Congrats, congrats, congrats. It's gonna be yours. I-claim mo to. Sulat mo sa baba, ang hinihintay ko'y darating na, stable na ang lahat sa akin. Congrats, congrats. It's gonna be yours. I-claim it. Ibibigay sa iyo yan ng universe. Okay? In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Yes, maging confident ka lang. Tiwala sa sarili, it will be yours. Okay? You also have the answers you need are coming. 3 beses sinabi, lahat ng tanong mo masasagot din. Kaya huwag ka na mag-alala. Everything will come. Everything will be clear in its right timing. Okay? In your divine messages, you have the 10 of Pentacles. So Aquarius, ngayon pa lang kayo po pinapayuhan ng yung spirit guides na mag-isip na ng mga bagay na permanente at tatagal. Hindi pwedeng temporary, hindi pwedeng ngayon lang, bukas nga. Kailangan lahat ngayon ay kilos para sa pangmatagalan. Okay? Permanenteng trabaho, permanenteng pera, permanenteng kita, permanenteng relasyon, permanenteng ugnayan, anything na pinapangalagaan mo sa life mo, you need to think of long term. Okay? This is for your family's legacy or for you in general. Halimbawa, ikaw ngayon ay nag-iisip na for your retirement o kaya nag-iisip ka na for a permanent house or permanent negosyo, kailangan ngayon hinahanda mo na yan. Okay? 10 of Pentacles being clarified by you have the 5 of Wands. Okay? Yung confusion about something permanent, dapat ayusin na yan. Dapat siguradong sigurado ka, hindi pwedeng paiba-iba. For others po dyan, Aquarius, sinasabihan ka po na kung marami kang kakompetensya or kaagaw sa isang bagay, maaaring family legacy ito, baka family heirloom or family na mga properties or mana, kailangan daw ma-plansya nyo na yan ngayon para pagdating ng araw wala na ng problema. Okay? Huwag daw labanan ng apoy sa apoy. If you want to have a long-lasting relationships with these people, daanin daw sa matinong pag-uusap. Okay? Kung mana man yan, pera, ipon, nabinbin ng mga ari-arian na ngayon kailangan ng asikasuhin, face it kindly, nicely. Okay? Para walang komplikasyon na mangyari.
For others, Aquarius dyan, na talaga naman nag-iisip ng permanenteng negosyo, job, or career path, kailangan daw malabanan mo ang sarili mo. Na hindi ka takot, na ready ka for the challenge, and you just want to win and succeed. Pag napagtugumpayan mo yung mga takot mo, yung long term ay lalapit sa'yo. Okay? Congrats po. Outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have I, psychic ability, trust your intuition. Yes, yung puso mo. Pagkatiwalaan mo ang puso mo, ang intuition mo, na kung ano man tong papanindigan mo at ilalaban mo ay naniniwala kang yan talaga yung for you. Okay? You have hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes, talagang may darating sa yung mga tulong, yung tamang tao na talagang susuporta sa iyo nandyan. Okay? You also have fun, romance, celebration, and party. Meron daw po naghihintay sa inyo na selebrasyon, party, or pag-ibig. So, congrats po. You also have door, opportunities are waiting for you. Congrats, i-claim mo to. Meron to pong bagong opportunity naghihintay para sa'yo. Congrats, gonna be yours. Ang outcome ni Aquarius for January 26 to 31, a death card, the Ten of Swords. Okay, sabi dito, with a death card here, talagang ending na, patapos na ng paghihirap. Rurok na to. 10 swords, wala lang hihigit pa dyan, ending na yan. So anong ibig sabihin nun? Tapos na yung pagdurusa mo sa isang bagay at pabangon ka na. Okay? You have the 8 of Wands, talagang may darating sa mabilis na balita na ikakabangon mo na parang, okay, ito na yung new chance ko, sige i-grab ko na to, kunin ko na to, time ko na to para baguhin ang kwento ng buhay ko at makabawi na. Parang ganyan. So ngayon, ang lesson dito Aquarius, ibangon mo ang sarili mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi porkat nakadapa ka dyan ay habang buhay ka na dyan. No. Pabangon ka pa. May chance ka pa. So take that opportunity. Take that chance. Okay? Ten of Swords being clarified by the 10 of Wands. Wow. 10 is here, giving you the assurance of ending of a tough cycle. Patapos na ng pinaghihirapan, patapos na ng kalbaryo, patapos na ng kayod, at makakahinga ka na ng maluwag. Maaring tong kalbaryong to ay yung mga hinihintay mo, pero dahil nasa fortune siya, ibig sabihin, darating na yung matagal mong hinihintay at luluwag na yung damdamin mo, gagaan na yan. So now, rejoice, Aquarius, dahil yung pinaghihirapan at yung kalugmukan, ending na, putol na, tapos na, and papasok na yung bagong era mo with good news and good opportunity na dapat mong tahakin at dapat mong yakapin. Okay? This is really a renewed life. New chapter for you is coming. So Aquarius, ito po ang inyong January 26 to 31. Sana po nakaresonate ka. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.